Magandang araw po, minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos ang mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan ng salita niya, Biblia. So, ang ating pong pag-usapan ngayon ay isang kontrobersyal na paksa. Ang pamagat po natin, kung alam ng Diyos na magkakasala sila Adan at Eva, bakit pa niya ginawa ang mga ito? Sa palagi pong naitatanong ang tanong na to, at mukha namang logical ang katuwiran nito, kung alam ng Diyos, bakit pa niya ginawa yung bagay na yun? Kung nakinaip niya ang dalawa. Sa palagay po natin, parang tulad po din po ito na isang paggawa ng kotse na gumawa ng kotse. Bakit pa sila gumawa ng kotse gayong alam nila na masisira lang ito at kakalawangin? So, tiyak po na may dahilan ng Diyos kung bakit ginawa po niya ang tao, kahit na alam niya kung anong gagawin po nila. Sa Efeso 1:5, mabasa po natin ang tungkol sa kalooban at layunin ng Diyos. Sa Efeso 1:9, mabasa po natin ang tungkol po sa panukala ng Diyos. So, tingnan po natin ang nakasulat po sa Efeso 1:11. Efeso 1:11. Ito po nakasulat, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban, at ayon nga sa plano niya noon pang-una, pinili niya kami para maging Kanya sa magitan ng pakipag-isa kay Kristo. Napakaganda, no? So, ang plano ng Diyos, noon po, bago pa ginawa ang lahat ng bagay, no? So, nasa puso niya na po na iligtas tayo. At pagpiliin po tayo. Sa Isaías 55:8. So, marami pong Kristiyano, malagi na po naririnig ang mga talata na to. So, 55:8. Ito pa nakagay, nabi ng Panginoon, pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip nyo, at ang pag-ugali ko ay hindi katulad ng pag-ugali nyo. Kung paanong napakalayo ng langit mula sa lupa, ganun din kalayo ugalit isip ko sa ugalit isip nyo. So, sa English, mas maganda na kasulat doon, my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, binabanggit po ang taas ng pamamaraan ng Diyos. Tama po? At ito namang susunod na talata po ay tungkol po sa lalim. Ano po, ng pamamaraan ng Diyos sa Roma 33 hanggang 34. Buksan po natin ating mga banal na kasulatan. So, ano po nakalagay? Ito po basahin natin. Napakadakila lang kabutihan ng Diyos. Napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. So, napakataas at napakalalim ng pamamaraan ng Diyos ang karunungan niya at kaalaman. So, nakakahigit po sa sino man ang kaalaman ng Diyos na hindi natin kayang arungkin na lampas sa pinahayag niya sa atin sa salita po niya. Okay? Ganito rin pong sinasabi ni Apostle Pablo doon po sa tingnan po natin ang nakalagay po dito kung tama po sinulat ko parang mali. Ano po? So yun, no? Binasa ko na po sa inyo ang talata. Okay. So, pakandalan po natin na hindi nagsimula sa tao ang kasalanan. Nandito na ang kasalanan ng hindi kainang Diyos ang tao. Ang nauna pong nagkasala
ano po, sa mga nilikha ng Diyos o si Satanas. Siya ang pinagmumula ng kasalanan. Pumasok lang sa sanlibutan ng kasalanan dahil po kay Adan. Po, nandiyan po ang verse nakalagay po sa screen. Po. So, bago pa dumating po ang tao, nariyan ang plano at layunin ng Diyos patungkol po sa kasalanan. So, isa lang po sa mga instrumento ng Diyos ang tao sa pag-resolve po ng kasalanan sa kalangitan. Ang malaking problema po ay hindi kung nasaan po tayo ngayon. Na tayo po ay naging makasalanan lahat. Kundi kung saan po tayo pupunta. So, meron pong nilaan na solusyon ng Diyos sa problema po natin sa kasalanan. At yan po yung sinugo niya kanyang bugtong anak, ang Panginoon Kristo. Yun po ang lunas. Yan po. Ang remedyo para mabaligtad po yung ginawa po ng kasalanan sa sangkatuwahan. So, kayo po ba, mga minamahal, may katiyakan ba kayo na makasama niyo ang Diyos sa eternidad? So, maalis lang po ang kasalanan ng tao tanging sa pamamagitan po ng pananampalataya sa dugo ng Panginoon Kristo. Gusto niyo bang maglagak ng pananalig sa Kanya ngayon? So, yan po ang offer sa atin ng Panginoon. Sa magitan po ng channel na ito, na ang dinadala ko po sa inyo hindi po reliyon, kundi pakikipagrelasyon sa Diyos sa magitan ng kanyang bugtong anak. Okay. So, napakaganda po ng plano ng Diyos. At tayong lahat makasama niyang naninirahan sa isang napakagandang lugar. Kaya po niya ginawang paraiso. Kaya lang nasira ng kasalanan. Tama po? So, imbes na magsisihan po tayo, ang ginawa ng Diyos, idala niya kanyang itong anak para lunasan ang ginawang perwisyo ng kasalanan nito sa relasyon natin sa Diyos at sa relasyon natin sa isa't isa. Kaya po sa mundo natin napapansin nyo, ang daming patayan, ang daming krimen na nagaganap, dahil wala po tayo sa tamang pakipag-ugnayan sa Diyos. Pero kung lahat po tayo ay magsisisi, manunumbalik ng buong puso sa Diyos sa mula ng kanyang bugtong na anak, tatanggapin si Jesucristo bilang Panginoon Pagligtas. Hindi na po natin kailangan ng pulis. Tama po? Hindi na po tayo matatakot na mag-iwan ng payong sa isang lugar. Dahil pagbalik po natin, nandun pa rin. Walang magnanakaw, walang mamamatay tao. Kung lahat po ng mga tao ay magsisisi, tatalikod sa kasalanan, at magsusuko ng buhay sa Diyos sa magitan ng Jesucristo. So, alam po ng Diyos na magkakasala ang tao. Kaya bago pa mangyari yon, naisip na ng Diyos ang solusyon. At yan po yung padalang kanyang kaisa-isang anak para tubusin tayo, sagipin tayo sa kasalanan. Para hindi po tayo mapahamak sa impyerno. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pagkawalay sa Diyos. So, ang malungkot po sa impyerno, wala po doon ng Panginoon. So, kaya ayaw po natin doon, Labang may gustong pumunta doon dahil malungkot. Wala si Lord. Na nagpapasaya po sa buhay natin ay ang Panginoon. Siya po nagbigay sa atin lahat ng ating mga talento. Siya nagbigay sa atin sa lahat ng mga magandang bagay. Nataglay po natin, So, kung kayo ay maganda, kayo ay gwapo, galing sa Diyos. Kung tayo po ay talented, galing sa Diyos. Kung tayo po ay mayaman, galing din sa Diyos. Kung tayo po ay educated, galing din sa Diyos. Lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos. Tama po? So, kung alisin natin ang Diyos sa buhay natin, anong meron natin? Wala. Tama? So, malulungkot lang tayo. Ayaw natin pumunta sa isang lugar na wala doon ng Panginoon. Dahil
masisira ang buhay po natin. Tama po? So ngayon po, nag-invite ang Panginoon na manumbalik po tayo sa Kanya. Magsisi po tayo sa ating makasalanan. Pagkamat tayo po ay nakagawa ng kasalanan na hindi po natin masabi sa kapwa-tao natin dahil nahihiya tayo, ano po? So nakakatawa nga po yung mga napapanood natin sa balita na pagkatapos magnakaw, pagkatapos mag-rape, nagtatakip ng mukha. Ano po? Kasi po nakakahiya ang kasalanan. Pero kung tayo nasa Panginoon, hindi tayo po nahihiya, ano po? Kagaya ko po dito, hindi ako nahihiya. Dahil, tinubos ako ng Panginoon. Pinalayan niyo po ako sa pag-alipin sa kasalanan. At binigyan niyo po ako ng tunay na kagalakan na hindi po galing sa pera, hindi po galing sa katanyagan. Ano po? Yun. So, sa Diyos po lahat ng papuri. So, kung kayo po ngayon na hindi po ng Panginoon na itama ang buhay mo sa Kanya, tumaligod sa kasalanan at tanggapin ang Panginoon sa Kristo bilang sariling tagapagligtas sa Panginoon ng buhay, sumunod po kayo sa panalangin na ito. Dumulog po tayo sa Kanya. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa inyong habag, sa inyong grasya, Lord God, na nilaan sa amin, Panginoon, na bagamat kami nagkasala lahat, wala kaming ginawang tama, Panginoon. Nahabag po kayo, pinala niyo yung buntong na anak, Panginoon, upang ayusin, Lord God, ang gulo, ang gusot, Panginoon, ang perwisyo na dinulot po na kasalanan sa buhay ng tao. Panginoon, patawad po sa lahat po na aking kasalanan, mga bagay na ginawa ko, inisip ko, at sinalita ko, Panginoon, na hindi naging kaaya-aya sa inyong mga mata. Panginoon, nagsisisi na po ako sa lahat po na aking karamihan at kalikuan. Panginoon si Kristo, sinusuko po ang buhay ko po sa inyo. Kayo na pong maghari, Panginoon, sa aking buhay. Kayo na pong masunod. Simula sa araw na ito, Panginoon, ako din maglilingkod sa inyo. Mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa ulihin na. Panginoon, bigyan niyo rin po ako ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang mapagtagumpayan ko ang kasalanan. May sagawa ko po ang inyong mga katuruan, Panginoon, na utos niyo sa banal na salita, sa Biblia, at maging matagumpay ako na Kristiyano. Thank you, Lord, dahil pinapatawad niyo na po ako sa mga kasalanan ko. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan na aking kaluluwa at sa binibigyan niyo sa aking buhay na ulanggan na sandaling ko dahil sumasambalataya po ako ng taos-puso sa Panginoong Jesucristo. Bilang sariling ko tagapagligtas at Panginoon na aking buhay. Ito ang aking panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So kayo nanalangin yan, congratulations po. Napatawad na kayo ng Diyos sa lahat ng kasalanan nyo. Pamalitan nyo po sa inyong mga kapitbahay, mga man sa buhay, na Kristiyano na kayo, at papunta na kayo sa langit. So para lang mago kayo sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible, simulan niyo po sa Gospel of John, kilalanin niyo po si Jesus Christ. At kung anong pwede niyo pong gawin sa buhay po natin. At sa mula mga tayong church, ako saan po pinapangaral, salita ng Diyos, hindi doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan, filosofiya ng mundo, kundi ang purong salita ng Diyos ang dagdag walang bawas. At hindi po pinagbabawal ang salita ng Diyos na basahin ng mga ministro po. So, ang bawal lang po sa Kristiyano ay kasalanan. Yun lang. So, maghanap po tayo ng church kung saan po ang tinataas isang pangalan. Hindi po pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng Muslim Santo, hindi pangalan ng pastor, ginagawang appointed son of God, hindi po ang pangalan ng sekta at relihiyon, kundi sa Kristo lamang, na isa lang po magdadala po sa atin, papasok sa karya ng Diyos. So, muna po maghanap tayo ng church kung saan po ang banal na spirit na tumikilos sa kaligtaan, tumutulong sa pagsamba at pinabagong buhay naman ang gawin. Huwag din po natin kakalimutan na makipag-usap sa Diyos ang galing sa puso natin. Hindi po natin kailangan ng prayer book, rosaryo, imahe na tributo sa pagdadasal po natin dahil ang Diyos po ay buhay. Nakikinig sa panalangin na sumasagot. Ano? Sa magitan ng mga himala, ano? Sa magitan ng Biblia, at pakipag-usap po niya sa puso po natin. So kung may mga dagdag na tanong kayo, prayer requests, meron kayong mga feedback, suggestion, comment,
sulat nyo lang po sa akin, email po kayo mag-text, mag-tweet, o kaya sumunod kayo sa baba, may space po dyan. Kung hindi po naman kayo ng Panginoon na tumulong sa ministry na to, makiisa sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga tao na salat, ano po, sa salita ng Diyos, araw-araw na simbahan, pero hindi naman naririnig ang salita ng Diyos, nakakaawa po, nakakalungkot. So, ang supportan po natin mga ministry, yung mga nagpapahayag ng purong salita ng Diyos, ang full gospel, ano po. At tayo po ay maging prayer warriors o kaya mga supporters sa pinansyal. So, ang susunod po na pagkita po natin, ito po sa YouTube. Sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.